Tahimik ang umagang iyon sa St. Marceline Medical Center. Ang sinag ng araw ay dumaraan sa malalaking bintana ng lobby, tumatama sa marmol na sahig na parang salamin. Sa gitna ng katahimikan, mabilis na naglalakad si Dr. Selina Andrada, suot ang kanyang puting lab coat na bahagyang nagliliparan sa bawat hakbang. Bata pa lang siya, kilala na sa ospital bilang ang doktorang may puso. Sa edad na 30, nakamit na niya ang posisyong pinapangarap ng marami. Isang respetadong cardiologist na minahal ng mga pasyente, ngunit kinaiinggitan ng ilan. "Good morning, Doc Selina," bati ni Nurse Eden habang inaayos ang chart ng pasyente sa hallway. "Good morning, Eden. Kumusta ang bata sa room 208? Stable na po, Doc. Pero yung nanay, umiiyak pa rin kagabi. Wala raw silang pambayad." Sandaling natahimik si Selina, sabay iling. "Okay lang. Sabihin mo sa accounting, ako na bahala sa bill nila. Ang importante, gumaling ang bata." Ganito talaga si Selina. Hindi niya kayang tiisin ang taong humihingi ng tulong, lalo na kung may sakit. Marami na siyang tinanggihan na alok ng ibang ospital na mas malaki ang sahod. Para sa kanya, ang pagiging doktor ay hindi negosyo. Ito ay tungkulin. Tuwing umuuwi siya sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City, madalas niyang pagmasdan ang lumang litrato ng kanyang lola Sion, isang albularyo noon sa probinsya ng Bohol. Siya ang nagturo sa kanya ng kababaang loob at malasakit sa kapwa. Si Lina madalas sabihin ng matanda, ang puso ng doktor dapat mas marunong magmahal kaysa magbilang ng pera. Ngayon, bawat beses na may pasyenteng hindi kayang magbayad, iyon ang tinig na naririnig niya sa kanyang isip. Isang hapon, habang papunta siya sa kantin para magmeryenda, napansin niya ang isang grupo ng mga board members na nag-uusap sa conference room. Sa pamamagitan ng salaming pader, panaw niya ang kanilang mga mukha. Pawang seryoso, tila may pinag-uusapan tungkol sa kanya. Paglabas ni Dr. Hector Banzon, ang presidente ng board, agad siyang tinawag. "Selina, sandali." "Yes, Doc Hector." "Tulungan mo naman kaming intindihin. Bakit ka palaging pumapayag gamutin ang mga pasyente kahit wala silang pambayad? Alam mo naman, private institution ito." Ngumiti si Selina, ngunit halatang may lungkot sa mga mata. "Doc, hindi ko kayang manood lang habang may naghihingalo sa labas ng ospital. Kaya ko namang mag-donate ng konti mula sa sarili kong sweldo." Umiling si Hector sabay buntong hininga. "Hindi mo kailangang magmukhang bayani. Tandaan mo, hindi tayo charity." "Pero Doc, kung ang pagiging bayani ay pagtulong sa mahirap, siguro wala naman akong dapat ikahiya." Sagot ni Selina bago tinalikuran ng grupo. Kinagabihan, habang umuulan, nagmamadali si Selina palabas ng ospital nang marinig niya ang iyak ng isang bata sa may waiting area. Nilapitan niya ito, isang batang lalaki, mga 7 taong gulang, hinihingal at hinahaplos ng inang umiiyak. "Dok, wala po kaming perang pampagamot, pero hindi na po humihinga ng maayos ang anak ko." Hindi na nag-isip si Selina. Agad niyang kinuha ang stethoscope at sinimulang suriin ang bata sa mismong bench. May hika siya. Kailangan niyang manebulize agad. Sabi niya sabay lingon kay Nurse Eden na papalapit. "Eden, kumuha ka ng nebulizer, bilis!" Ngunit sumabat ang garde. "Doc, bawal po magpagamot dito sa labas. Kailangan pong pumasok muna sa ER at magbayad." Tiningnan siya ni Selina ng matalim. Kung maghihintay pa tayo sa papel, baka hindi na siya umabot. "Kung gusto mong may buhay na isalba ngayon, hayaan mo akong gawin ang trabaho ko." Inalalayan niyang bata, tinakpan ang sariling jacket at binuhusan ng gamot na binili niya sa sarili niyang bulsa. Makalipas ang ilang minuto, muling huminga ng maayos ang bata. "Salamat po, doktora," hikbi ng ina. "Wala po kaming maibabayad pero ipagdarasal ko po kayo gabi-gabi." Ngumiti si Selina at marahang hinaplos ang ulo ng bata. "Hindi niyo kailangang magbayad.
Ang ngiti ng anak mo, sapat na iyon. Ngunit hindi niya alam, may isang interna kumuha ng video ng buong pangyayari. Ang sipag talaga ni Dr. Andrada, sabi nito sa katabing nurse habang kinukunan ng cellphone. Iba kapagalitan niya ni Dr. Hector, tugon ng isa. Bawal yan, labas yan sa procedure. Pag-uwi ni Selena ng gabing iyon, basang-basa siya sa ulan, pero magaan ang pakiramdam. Habang nagkakape, tinitigan niya muli ang lumang larawan ni Lola Sion at mahina niyang sinabi, Lola, sana tama pa rin ang ginagawa ko. Sa panahon ngayon, parang mas mahirap na yatang tumulong kaysa magpabaya. Sa labas ng kanyang bintana, kumidlat ng malakas, parang babala ng mga darating na unos. Hindi pa niya alam, ang simpleng pagtulong na iyon ang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay, pati ng buong ospital. Maaga pa lang nang bumungad sa harap ng St. Marceline Medical Center ang tila trahedya. Habang abala ang mga garda sa pagdidirekta ng mga sasakyan at mga pasyente, isang matandang lalaki ang biglang bumagsak sa mismong gate. Marumi ang damit, puno ng alikabok ang buhok, at may mga galos sa braso. Halatang ilang araw na itong hindi kumakain. Ay, Diyos ko! Sigaw ng isang babaeng pasyente na muntik nang matapakan ang katawan ng matanda. Pulubi yata yan, agad na lumapit ang dalawang janitor. Ngunit nag-aatubiling humawak. Sir, baka may sakit to, nakatatakot hawakan. Isang nurse naman ang lumapit sandali, ngunit agad ding umurong nang naamoy ang amoy pawis at putik. Ang baho, dapat tawagin si security, baka nagpapanggap lang yan. Sa mismong sandaling iyon, paparating si Dr. Selena Andrada, hawak pa ang tasa ng kape mula sa kafeteriya. Napatigil siya nang makita ang eksena, ang mga tao, nakapalibot, ngunit walang lumalapit. Inilapag niya agad ang tasa sa gilid ng guard post at dali-daling lumuhod sa tabi ng matanda. Sir, nakakarinig ka ba sa akin? Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat nito. Hindi gumagalaw. Agad niyang kinuha ang pulso at marahang sinabi, mahina ang tibok ng puso niya. Baka may dehydration o cardiac arrest. Doc, tawag ng guard. Bawal po magpasok ng ganyang. Wala akong pakialam kung bawal. Buhay ng tao to. Kinawakan niya ang braso ni Tatay Ramon at sinenyasan ng dalawang janitor. Tumulong kayo, dalhin natin siya sa ER. Nagkatinginan ng mga ito, halatang nag-aalangan. Dok, baka pagalitan po tayo ni Ma'am Jovelyn. Kung matatakot kayong pagalitan, ako na ang sisisihin. Bilis! At sa unang pagkakataon, nakita ng mga dumadaan ang batang doktora na bitbit ang isang matandang pulubi. Ang puting coat niya nagkaroon ng mantsa ng putik. Sa hallway, nagmamadaling nag-abot ng stretcher si Nurse Eden. Dok, baka ma-report tayo. Hindi ko iintindihin yan. Paandar mo na sa ER. Pagdating nila sa emergency room, sinalubong sila ng malamig na boses. Anong nangyayari rito? Sigaw ni Head Nurse Jovelyn Armero, ang kilalang istrikta at kinatatakutan ng mga staff. Naka-cross arm ito at nakataas ang kilay. May bumagsak sa labas ng gate, ma'am. Sagot ni Selena habang sinusuri ang tibok ng puso ni Ramon. Kailangan niyang ma-confine. Pulubi yan, doktora. Hindi yan pasyente. Dapat i-report sa barangay o DSWD, hindi sa ospital. Alam mo naman ang policy natin. I know the policy, Ma'am Jovelyn. Sagot ni Selena habang patuloy na kinukuha ang blood pressure ng matanda. Pero ang policy ko bilang doktor ay iligtas ang buhay, hindi ang imahe ng ospital. Tumigas ang panga ni Jovelyn. At sino naman ang magbabayad ng gamot niya? Ikaw? Diretsyong tumingin si Selena sa kanya. Oo, ako. Tahimik ang buong silid. Kahit ang mga nurse ay napatingin, tilang hindi makapaniwala. Kung ganon, huwag mong isisi sa amin kapag tinanggalan ka ng pribilehiyo rito, sabi ni Jovelyn bago tumalikod at lumabas.
Inilingan ni Selena ang kanyang paligid, sabay utos. Eden, painitin mo ang IV fluid at paki-prepare ng ECG, may irregular heartbeat siya. Habang ginagawa ito ng team, binuksan niya ang lumang bag ng matanda. May lumang rosaryo, ilang pirasong tinapay at isang larawan ng batang babae. Sa likod nito nakasulat, "Sa aking anak na sana'y matagpuan ko bago ako mawala." Siya siguro ang anak niya. Bulong ni Selena habang pinupunasan ang pawis ng matanda. Ilang minuto pa, dahan-dahan nang dumilat si Ramon. Mapurol ang kanyang tingin, parang pagod na sa mundo. "Nasaan ako?" mahina niyang tanong. "Nasa ospital po kayo, tatay. Ako po si Dr. Selena. Nahimatay po kayo sa labas. Hindi ko akalaing may tutulong pa sa tulad ko." Napangiti si Selena. "Huwag niyo pong isipin yan. Lahat ng may sakit, may karapatang gamutin." Tahimik si Ramon, ngunit bago siya muling pumikit, nagsalita ito ng paos. Tila may bigat sa bawat salita. "Salamat, Hija. Sana kilala mo ako balang araw." Napatigil si Selena. "Ano pong ibig niyong sabihin, tay?" Ngunit tuluyan ng pumikit ang matanda at nawalan ng malay muli. Agad niyang sinigaw, "Eden, prepare oxygen mask. Bilisan mo." Habang pinapanood ni Selena ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Ramon, tila may hindi siya maipaliwanag na kirot sa puso. Parang matagal na niyang nakita ang mukha ng matandang ito. Parang may koneksyon na hindi niya mawari. Sa labas ng ER, nakatayo si Ma'am Jovelyn, kausap ang ilang board staff. Si Dr. Andrada talaga. Akala mo kung sino. Ginawang charity ang ospital na to, sumbat niya. Ngumiti lang ang isang kasama. Hayaan mo na, balang araw, mahihinto rin ang drama niya. Ngunit kung alam lang nila, ang matandang pulubing tinulungan ni Selena ay hindi basta-basta. Sa katahimikang iyon, isang lihim ang nakahimlay at iyon ang magbabago sa kapalaran nilang lahat. Kinabukasan, bumungad sa lahat ng cellphone at TV screen ang isang video na agad naging viral. Si Dr. Selena Andrada nakasuot pa ng puting coat habang inaalalayan ang isang maruming matanda sa mismong labas ng ospital. Kita sa video kung paano niya nilapatan ng lunas ang lalaki habang umaambon at kung paanong walang nurse o staff ang gustong lumapit. Doktora ng mahihirap, isang anghel sa lupa. Sabi ng caption ng unang nag-upload, isang intern na humanga sa kanya. Ngunit pagkalipas lang ng ilang oras, nagbago ang tono ng internet. Bakit sa labas niya ginamot? Walang sanitasyon. Hindi ba labag sa hospital protocol yan? Pakitang tao lang siguro. May kamera pa oh. Kung gusto niyang tumulong, sana sa health center na lang, hindi sa gate ng private hospital. Nabasa ni Selena ang mga komento habang hawak ang cellphone sa loob ng kanyang maliit na opisina. Tahimik lang siya sa una, ngunit hindi niya maitatago ang lungkot sa mga mata. Dumaan si Nurse Eden at nakita siyang nakatitig lang sa screen. "Dok, huwag niyo na pong basahin yan. Alam naman nating hindi totoo ang mga sinasabi nila." Mumiti si Selena, pilit. "Mahirap pigilan, Eden. Hindi ako sanay na tinatawag na pasikat o pabida. Ginawa ko lang naman ang tama." Habang pinupunasan ni Eden ang mesa, pabulong niyang sinabi, "Si Ma'am Jovelyn po yata ang nag-share ng video sa board group. Narinig ko lang po kanina." Natahimik si Selena. "Si Jovelyn?" "Opo, parang siya pa ang nag-report kay Dr. Hector. Sabi niya raw, nagpa-procedure kayo nang walang clearance." Napasinghap si Selena. "Procedure? Wala akong inoperahan. Nilapatan ko lang ng paunang lunas ang tao." Ngunit huli na. Pagpasok ni Dr. Hector Banzon sa kanyang opisina, mabigat ang mukha nito. Hawak ang tablet kung saan nakapos ang video. "Selena," malamig ang boses, "panoorin mo to." Umupo siya at tumahimik habang pinapanood muli ang eksena.
ang pagtulong niya sa matandang bumagsak, ang mga taong nagmamasid, at ang huling bahagi kung saan sinasabing, "Walang bayad to tatay, ako na bahala." Pagkatapos, itinulak ni Hector ang tablet sa mesa. Nakikita mo yan, ito ang dahilan kung bakit puno na ng reklamo ang email ko. You broke multiple hospital protocols. Walang sanitation, walang consent, walang form. Alam mo bang kung nagkaroon niya ng infection, pwedeng idemanda ang ospital? Doc Hector, hindi ko naman intensyong labagin ang... Hindi sapat ang intensyon, Selina. Singit ni Hector. Hindi mo ba naiisip na reputasyon ng ospital ang nakataya dito? Reputasyon? E paano yung buhay ng taong yon? Kung naghintay pa ako ng form o approval, baka patay na siya. Sumandal si Hector sa upuan, huminga ng malalim. Alam mo, napakahusay mong doktor, Selina. Pero masyado kang emosyonal. Hindi lahat ng laban kailangang puso ang gamit. Minsan, dapat isip. Mumiti siya, mapait. Kung ganon, siguro hindi na ako para sa ospital na ito. Ilang oras lang ang lumipas, ipinalabas ng board ang opisyal na memo. Temporary Suspension of Medical Privileges. Draca Selina Andrada. Nang marinig yon ng mga nurse, tahimik silang nagtinginan. Grabe naman, sinuspindi siya dahil lang sa pagtulong? Si Ma'am Jovelyn yatang may kinalaman dyan? Bulong ng isa. Sa kabilang dulo ng hallway, si Jovelyn naman ay ngumisi habang tinatanggap ang kopya ng memo mula kay Dr. Hector. Good call, Doc, sabi niya. Baka matauhan na rin siya sa susunod. Masyado kasi siyang nagpapakabida. Ngunit si Hector ay seryosong tumugon. Hindi ko ginawa to para parusahan siya. Ginawa ko to para turuan siyang sumunod sa sistema. Nang gabing iyon, nag-empake si Selina ng ilang gamit mula sa kanyang opisina. Habang inaalis ang mga diploma sa dingding, lumapit si Eden. Halos maiyak. Dok, sana bawiin niyo po yung desisyon. Sayang naman lahat ng pinaghirapan niyo. Mumiti si Selina at marahang inilagay sa bag ang lumang larawan ng kanyang lola. Eden, minsan kailangan mong mawalan ng titulo para mapanatili ang konsensya mo. Habang palabas siya ng ospital, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. May ilan pang staff na nagpaalam, habang ang iba ay umiwas ng tingin, takot madamay. Pagdaan niya sa may gate, napatingin siya sa lugar kung saan niya unang nakita si Tatay Ramon. Tahimik ito ngayon, walang tao, parang walang nangyari. Sa ilalim ng ilaw ng poste, mahina niyang binitawan ang mga salitang, "Kung ito ang kapalit ng pagtulong, tatanggapin ko. Pero sana tay, mabuhay ka." Habang naglalakad palayo, sa abilang banda naman ng ospital, si Jovelyn ay abala sa pagtawa kasama ang ibang staff sa canteen. Wala na ang doktora ng mahihirap. Sa wakas, makaahinga na tayo ng maluwag, sabi niya. Ngunit sa hindi kalayuan, sa isang kwarto ng ospital, nakahiga pa rin si Tatay Ramon Villaseran, nakakabit sa dextrose. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, pinagmamasdan ng kisame, at sa mahinang tinig ay nasambit. Hindi pa tapos, Hija, hindi pa tapos ang lahat. At sa labas ng ospital, isang malamig na hangin ang humaplos sa mukha ni Selina. Tila paalala na may mas malalim na dahilan kung bakit siya kailangang dumaan sa unos na ito. Makalipas ang ilang linggo, tila gumuho ang buong mundo ni Dr. Selina Andrada. Ang kanyang lisensya ay isinailalim sa investigasyon ng Medical Council. At bawat araw ay parang mabigat na krus na pasan niya. Mula sa pagiging kinikilalang doktor sa St. Marcelline, bigla siyang naging tampulan ng biro, tsismis at paghamak. Doktora ng kalsada, yan ang tawag ng mga dating kasamahan niya sa ospital. May mga eksenang naririnig niyang pabulong ang mga ito tuwing siya ay nadadaan. Ang galing niya nga daw, kaso masyado raw usong mamon, sabi ng isa.
Kung gusto niyang maglingkod sa mahirap, sana nagbarangay clinic na lang siya. Sabat pa ng isa. Tahimik lang si Selena, ngunit bawat salitang iyon ay tila sibat na pumatagos sa kanyang puso. Madalas siyang magkulong sa kanyang maliit na apartment, hindi makakain at halos hindi makatulog. Sa tuwing tatawag ang mga reporter, sinasagot niya ng nanginginig na tinig, "Wala po akong maibibigay na pahayag. Ang gusto ko lang po ay tulungan ang mga tao." Pero hindi iyon pinakinggan ng mundo. Maging ang kanyang fiancé na si Patrick Dominguez, isang abogadong ambisyoso, ay unti-unting lumayo. Isang gabi, habang umuulan, dumating ito sa kanyang apartment. May dalang payong at mabigat ang mukha. "Selena, kailangan nating mag-usap," sabi niya habang tinatanggal ang basang coat. "Patrick, ayos lang ako, huwag kang mag-alala. May hearing lang naman sa council. Maayos din to," sabi ni Selena, pilit nang umingiti. Ngunit umiling si Patrick. "Hindi mo naiintindihan. Malaki ang kaso mo. Kapag napatunayan nilang lumabag ka sa medical code, mawawala na ang lisensya mo habang buhay. At ayokong madamay, Selena. May sarili rin akong reputasyon." Tila tumigil ang oras. Initigan lang siya ni Selena, hindi makapaniwala. "Reputasyon mo? Akala ko mahal mo ako." "Mahal kita," sagot ni Patrick. "Pero hindi ko kayang isakripisyo ang kinabukasan ko sa isang iskandalo." Bago pa siya makapagsalita, iniabot ni Patrick ang maliit na kahon ng singsing. "Isoli mo na lang to. Kapag ayos ka na, baka," putol ni Selena, luhaan. "Maisip mong kailangan mo ako ulit." Hindi na siya sumagot kay Patrick. Tahimik itong lumabas, bitbit ang payong. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng ulan at katahimikan. Sa gabing iyon, hindi na niya napigilan ang luha. Tinanggal niya ang puting coat na minsang naging simbolo ng kanyang pangarap at itinupi ito sa kahon. "Lola," mahina niyang sabi habang hawak ang lumang rosaryo, "bakit ganito? Masama bang tumulong?" Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan na siyang umalis sa Maynila. Bitbit ang ilang bag at ang natitirang ipon. Umuwi siya sa lumang bahay ng kanyang lola sa Barangay Panilao, isang tahimik na baybayin sa Bohol kung saan siya lumaki. Ang bahay ay lumang kahoy, may mga sirang bintana at amoy nostalgia, mga alaala ng kabataan niyang puno ng pangarap. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng matandang kapitbahay, si Aling Petra. "Aba, si Selena, akala ko di ka na babalik dito. Ang ganda mo pa rin, iha. Pero bakit parang malungkot ka?" Ngumiti siya pilit. "Medyo pagod lang po, Nay. Gusto ko muna magpahinga. Bukas ka na lang mag-ayos. May isda ako sa kalan. Maghapunan ka muna." Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Selena ang panibagong yugto ng buhay. Tuwing umaga, kasama siya ng mga mangingisda, dala ang lumang medical kit ng kanyang lola. Tinutulungan niya ang mga may sugat, inuubo, nilalagnat at mga batang may hika. Walang resibo, walang bayad. Sa simula, tinatawag siya ng mga bata na doktora ng dampa. Pero sa kalaunan, naging doktora ng bayan siya. Isang tanghali, lumapit si Mang Fredo, isang mangingisdang may sugat sa paa. "Dok, baka pwedeng tingnan niyo to. Napako sa bangka kahapon." Sinenyasan niya itong maupo sa bangko. "Sige po, Mang Fredo, lilinisin ko lang. Medyo mahap dito, ha." Habang ginagamot, napansin ni Fredo ang payak niyang gamit. Isang lumang thermometer, kaunting betadine at ilang lumang kagamitan na donasyon pa ng barangay. "Sayang ka, Dok. Dapi ka sa Maynila, di ba? Bakit dito ka na lang?" Mumiti si Selena. "Dito kasi ako natutong magmahal ng propesyon ko. Sa Maynila, puro papel at protokol. Dito, totoo ang pasasalamat ng tao." Tuwing gabi,
Habang nakaupo siya sa may dalampasigan, pinagmamasdan niya ang mga alon. Minsan ay nakikita niyang sumasalamin ang buwan sa tubig, tila paalala ng kanyang lola na kahit madilim, may liwanag pa rin sa dagat ng kawalan. Ngunit kahit tila payapa ang lahat, may mga gabi pa ring binabalikan siya ng sakit. Ang mga mata ni Patrick, ang mga tawanan ng dating kasamahan, at ang mukha ni Tatay Ramon, ang matandang tumatak sa kanyang puso. Iha, sana kilala mo ako balang araw. Paulit-ulit na bumabalik ang linyang iyon sa kanyang isip. Isang gabi, habang nag-ayos siya ng gamit sa maliit na health hut ng barangay, may dumating na liham mula sa Maynila, tatak ng Medical Council. Binuksan niya ito ng dahan-dahan, nanginginig ang kamay. Notice of Extended Investigation, Dracelina Andrada. Huminga siya ng malalim, sabay tingin sa langit. Kung ito ang kapalit ng pagtulong, tatanggapin ko. Pero hindi ko ititigil ang panggagamot hanggat may nangangailangan. At sa ilalim ng buwan, muling bumalik ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Mahinahon ngunit matatag. Ang doktorang minsang itinapon ng sistema, ngayon ay bumabalik sa tunay na dahilan kung bakit siya nagsuot ng puting coat. Hindi para sa ospital, kundi para sa tao. 2 taon ang lumipas mula nang iwan ni Dr. Celina Andrada ang Maynila. Sa panahong iyon, natutunan niyang mabuhay sa katahimikan ng probinsya, malayo sa ingay ng social media at sa mga matang mapanghusga ng mundo. Ngunit isang araw, isang tawag mula sa kanyang dating kaklase sa kolehiyo ang nagbago muli ng takbo ng kanyang buhay. Celina, may nangangailangan ng volunteer doctor sa Samar. Sabi ni Dr. Lisa Montefalco habang kausap niya ito sa lumang telepono ng barangay hall. Samar? Tanong ni Celina, bahagyang nagulat. Wala na akong lisensya, Lisa. Hindi ako pwedeng mag-practice. Tanggap nila ang mga volunteer na hindi active sa medical registry. Kailangan lang nila ng marunong at may malasakit. Libre lahat, tirahan, pagkain, pero kailangan mong tumira sa isla. Sandaling natahimik si Celina, tinanaw ang malawak na dagat. Matagal ko nang hindi naramdaman ang ganitong tawag, Lisa. Sige, pupunta ako. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Pagdating niya sa Isla Sta Filomena, sinalubong siya ng tunog ng alon, mga batang nakapaa sa dalampasigan at amoy ng asin sa hangin. Ang maliit na klinika ay gawa sa kahoy, may sirang bubong at iisang kama para sa pasyente. Ngunit kahit payak, ramdam niya ang buhay sa bawat sulok. Isang lalaking may kalmang tindig ang lumapit sa kanya, nakasuot ng lumang uniforme ng nurse. Doktora Andrada, bati nito sabay abot ng kamay. Ako po si Nurse Miguel Rosales. Ako ang in-charge dito bago kayo dumating. Celina na lang, sagot niya sabay ngiti. Pasensya na, baka hindi pa ako sanay sa ganitong lugar. Ngumiti si Miguel. Walang problema, sanayan lang. Sa ngayon, 2 lang tayo rito. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag gabi, tahimik naman ang isla. Maliban na lang kung may mga nganak o maaksidente. Lumipas ang mga araw. Naging magkasangga sina Celina at Miguel sa pagtulong sa mga tao. Sakay ng lumang bangka, nililibot nila ang mga liblib na baryo upang magbigay ng libreng check-up. Dok, mukhang uulan. Sabi ni Miguel isang hapon habang nakatingin sa papadilim na langit. Wala na tayong oras. Kailangan nating puntahan yung batang may lagnat sa kabilang isla. Sagot ni Celina habang hinahawakan ang kahon ng gamot. At sa ilalim ng ulan, dumaan sila sa alon at hangin. Dala ang iisang layunin, makatulong. Sa kabila ng pagod at hirap, may kakaibang kapayapaan si Celina. May maririnig na ingay ng social media o mga tsismis ng mga kasamahan. Wala ring nakamasid na kamera, tanging mga ngiti ng mga pasyente
at mga pasasalamat ng mga magulang ang kapalit. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga gamit, napansin ni Miguel na nakatingin siya sa labas ng bintana sa ilalim ng liwanag ng lampara. Mismo na ba ang Maynila? Tanong ni Miguel habang nililinis ang stethoscope. Ngumiti si Selena. Hindi, miss ko lang yung dating ako bago ako hinusgahan ng lahat. Tingin ko, hindi mo kailangang maging iba, sabi ni Miguel. Ang problema lang, mali ang mundo kung minsan. Pero sa ganitong lugar, ikaw ulit yung doktorang may puso. Wala silang pakialam kung may lisensya ka o wala. Napatingin siya sa kanya, bahagyang napangiti. Alam mo Miguel, matagal na akong hindi napagsabihan ng ganyan. Sanay na akong makikita ng mga taong tumatakbo mula sa sarili nila. Pero ikaw, doktora, iba ka. Tumakbo ka pabalik sa tunay mong dahilan. Doon nagsimulang mabuo ang tahimik na pagkakaibigan nila. Tuwing umaga, sabay silang nagtimpla ng kape sa harap ng dagat. Tuwing gabi, magkasama silang nag-aayos ng mga lumang gamit sa klinika. Minsan ay tahimik lang silang nakaupo sa labas, pinagmamasdan ang mga alon. Alam mo Miguel, sabi ni Selena isang gabi, kapag tumatama ang buwan sa tubig, parang nakikita ko ulit ang sarili ko. Punit pero nagiging buo kapag may liwanag. Ang liwanag na yan, Dok, ikaw yun, tugon ni Miguel. At kahit anong dilim, dala mo pa rin yung liwanag na yon sa mga tinutulungan mo. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng isla, unti-unting kumalat ang balita mula sa Maynila. Isang umagang may dumating na bangka, dala ang mga bagong gamit at ilang pahayagan. Habang binabasa ni Miguel ang diaryo, napansin niya ang artikulong naka-headline, Runaway Doctor from St. Marceline Sought by Wealthy Family. Agad niya itong iniabot kay Selena. Tingnan mo to, ikaw yung tinutukoy nila. Binasa ni Selena ang artikulo. Ayon dito, may pamilyang naglalabas ng malaking pabuya para sa impormasyong magtuturo sa kanya. Hinahanap ka raw ng isang mayamang pamilya. May koneksyon daw sa isang pasyenteng tinulungan mo dati. Tahimik lang si Selena. Wala akong pakialam. Dito mas marami akong nagagawa kaysa sa mga taong puro meeting at protocol. Tama ka, sagot ni Miguel. Pero may kutob akong hindi basta balita to. Parang may dahilan kung bakit gusto ka nilang makita, ngunit hindi na siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa dagat na tila tinatawag siyang muli. Kung may dahilan man, darating din yon sa tamang panahon. Sabi niya, ngayon, may mga buhay pa akong kailangang alagaan. At sa gabing iyon, habang sumasayaw ang liwanag ng lampara sa maliit na silid, nakita ni Miguel ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa isang doktor. Ang mata ng taong muling natagpuan ang kanyang tunay na tungkulin. Ngunit sa di kalayuan, may paparating na bangka mula Maynila. At sa loob nito, may taong matagal nang naghahanap sa doktorang minsang tumulong sa isang pulubi sa lansangan. Ang taong magbabago muli sa kanyang kapalaran. 3 taon pa ang lumipas mula nang mamuhay si Drota Selena Andrada sa isla ng Samar. Sa panahong iyon, naging tahimik ang kanyang mundo. Walang ingay ng mga sirena, yalang mga pasyenteng may reklamo, at higit sa lahat, walang mga taong nanghuhusga. Ngunit isang gabi, habang pinapakinggan niya ang dagundong ng alon, may dumating na tawag sa lumang radyo ng klinika. Calling Islas Ta Filomena Medical Post, over. Tumayo si Nurse Miguel Rosales at sinagot ito. This is Ta Filomena. Copy, over. May narinig silang mahinang boses mula sa kabilang linya. Naghahanap po kami ng Doktora Andrada. May emergency situation sa Maynila. Outbreak ng bagong strain ng dengue sa mga bata. Wala raw gustong tumanggap sa volunteer post, pero may nagsabing kayang tumulong si Drota Selena. Napatingin si Selena kay Miguel.
nag-aalangan. Miguel, hindi pa rin valid ang lisensya ko. Selina, may mga batang nasa bingit ng kamatayan. Sagot ni Miguel, seryoso. Hindi mo ba lagi mong sinasabi na ang tungkulin ng doktor ay tumulong kahit walang kapalit? Baka ito na yung pagkakataon para bumalik ka. Ilang sandali siyang natahimik bago ngumiti ng mapait. Kung ganon, babalik ako. Hindi bilang Drana Andrada, kundi bilang isang taong hindi kayang manahimik habang may bata ang naghihirap. Kinabukasan, sakay ng lumang bangka at sumunod na eroplano, bumalik siya sa Maynila, ang lungsod na minsang tumalikod sa kanya. Sa paglapag niya sa airport, dama pa rin niya ang bigat ng mga alaala, ang ospital, ang pangalan niya sa dyaryo, at ang mga matang puno ng paghusga. Pero ngayon, hindi na siya takot. Pagdating niya sa St. Marceline Medical Center, bumungad sa kanya ang mga ambulansya at mga batang pasyente na nakapila sa labas. Maraming magulang ang umiiyak, hawak ang mga anak nilang nanghihina. Agad siyang lumapit at tumulong magbigay ng first aid. Pasensya na po, sabi ng isang nanay habang humihikbi. Wala na pong bakante sa loob. Ayaw kaming tanggapin kasi wala raw slot. Hindi natin kailangan ng slot para tumulong. Sagot ni Selina sabay labas ng medical kit mula sa bag. Habang tinuturukan niya ng gamot ang isang batang nanginginig sa lagnat, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa likuran. Anong ginagawa mo rito? Matinis na tinig iyon, puno ng awtoridad. Paglingon niya, bumungad ang mukha ni Ma'am Jovelyn Armero na yun ay nakasuot ng mas elegante at may karatulang chief nurse sa ID. Jovelyn, mahina niyang sambit. Matagal tayong di nagkita. Ngumisi si Jovelyn, malamig. Akala ko pinarusahan ka na ng medical council. Wala ka pang lisensya, Selina. At ngayon, nagmamagaling ka na namang maggamot sa labas ng ospital? Hindi ako nagmamagaling. May mga batang naghihingalo, ayaw mo bang tulungan sila? May proseso si Lina. Hindi pwedeng basta-basta. Kung may mangyaring masama, ospital ang sisisihin. Ngumiti si Selina, pero may pait sa labi. Alam mo, Jovelyn, minsan mas nakamamatay ang proseso kaysa sakit. Pinigilan siya ng 2 security guard na ipinatawag ni Jovelyn. I'm sorry ma'am, pero kailangan niyo pong umalis. Order ni Chief Armero. Habang pinapalabas siya sa gate, naririnig niya ang mga iyak ng mga bata at ang mga sigaw ng mga ina. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bumalik siya sa labas ng gate at doon ipinagpatuloy ang pagtulong. Doktora! Sigaw ng isang batang babae na may luha sa mata. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Lumuhod si Selina. Kinuha ang pulso ng bata at sinimulan ang emergency care. Habang ginagawa iyon, dahan-dahang nagsilapitan ang ibang magulang at pasyente. Tulungan niyo rin po kami, doktora, kahit dito na lang po sa labas. Ang dating gate ng ospital ay biglang naging isang open clinic sa ilalim ng araw. Si Selina, gamit lang ang mga lumang gamit na dinala mula sa Samar, ay ginamot ang mga bata isa-isa. Habang abala siya, may narinig na ugong ng mga makina. Napalingon ang lahat ng dahan-dahang pumasok sa kalsada ang convoy ng 3 mamahaling sasakyan. Isang itim na Rolls-Royce, kasunod ang 2 SUV na may tinted windows. Nagtinginan ang mga tao. Kanino yan? Artista ba yan? Bulong ng ilan. Ngunit si Selina ay walang pakialam. Patuloy lang siya sa trabaho hanggang may boses na tumawag sa kanya mula sa loob ng sasakyan. Doktora, mahinahon at pamilyar na tinig. Paglingon niya, bumaba ang isang lalaki. Maayos ang buhok, malinis at suot ang mamahaling itim na suit. Sa ilalim ng araw, kumikislap ang gintong relo nito at ang singsing na may ukit na RV. Hindi siya makapaniwala. Tatay Ramon? Ngumiti ang matanda. Mukhang hindi mo ako nakalimutan, Hidja. Tahimik ang paligid, halos walang gumalaw. Maging si Jovelyn na nakamasid mula sa gate ay napahawak sa dibdib. Siya yung pulubi noon.
Bulong ng isang nurse na naroon pa rin mula sa dati. Lumapit si Ramon kay Selena at marahang hinawakan ang balikat nito. Matagal na kitang hinanap. Nais kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon. Wala pong anumantay, sagot ni Selena. Nangingilid ang luha. Ginawa ko lang po ang tama. Ngumiti ang matanda. Hindi mo lang ginawa ang tama, iha. Ibinigay mo sa akin ang buhay na ninakaw sa akin ng sistema. At ngayong malinis na ako, oras na para mailabas ang totoo. Tumingin siya sa paligid, sa mga kamera at sa mga taong nagmamasid. Hindi ako pulubi, sabi ni Ramon, malakas ang tinig. Ako si Ramon Villaseran Sr., ang founder at dating may-ari ng St. Marceline Medical Center. At ang doktorang pinalayas ninyo noon. Siya ang tanging tumulong sa akin noong ako'y walang-wala. Napatigil ang lahat. Maging si Jovelyn ay halos hindi makapagsalita. Diyos ko, bulong niya, nanginginig. Siya pala yung dating may-ari ng ospital. Ngunit si Ramon ay tumingin kay Selena at sabay sabing, Iha, handa ka na bang bumalik? Dahil ngayong araw, gusto kong makita ang tunay na doktor na mamumuno muli sa ospital na itinayo ko. At sa sandaling iyon, ang babaeng minsang itinaboy sa gate ay muling nakatayo sa harap ng ospital, hindi bilang parusang doktor, kundi bilang sagisag ng dangal at malasakit na minsang kinalimutan ng yundo. Tahimik ang buong paligid nang marahang lumapit si Ramon Villaseran Sr. kay Dr. Selena Andrada. Ang dating pulubi na minsang tinulungan niya noon na may gusgusing damit, amoy pawis at sugatang mga kamay ay ngayon nakatayo sa harap niya bilang isang kagalang-galang na matanda, malinis, maayos at may dignidad na tila hindi kayang itago ng edad. Doktora Selena, mahina ngunit mariin ang boses ni Ramon. Matagal kitang hinanap. Matagal akong nanood mula sa malayo. At sa wakas, nakita rin kita muli. Hindi nakapagsalita si Selena. Ang mga luha ay kusa nang bumagsak sa kanyang mga mata. Tay, hindi ko inasahan na kayo pala. Ngumiti si Ramon at sa harap ng lahat, mga nurse, pasyente, media at mismong si Jovelyn ay niyakap niya si Selena ng mahigpit. Salamat Hija, kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako nagising. Kung hindi mo ako binuhat noon, wala na sanang saysay ang lahat ng ipinundar ko. Ang eksenang yun ay tila eksenang nagmula sa pelikula. Tang mga tao ay napaluha. Kahit ang mga security guard na kanina lang ay gustong paalisin si Selena, ay napayuko sa hiya. Ngunit si Jovelyn ay nakatayo pa rin sa may gilid, namumutla habang pinapanood ang lahat. Dahan-dahan, humarap si Ramon sa mga tao. Pakinggan niyo ako. Ako si Ramon Villaseran Sr., ang founder at dating may-ari ng St. Marceline Medical Center. Ang ospital na ito ay itinayo ko upang tulungan ang mga mahihirap, hindi para pagkakitaan lamang. Ngunit sa mga huling taon, napansin kong lumayo na ito sa tunay na layunin. Nagkatinginan ang mga board members na nasa labas ng conference hall. Naroon si Dr. Hector Banzon, ang presidente ng board, na ngayon ay unti-unting namumutla. Hindi ko inasahan na ikaw pala, sir, bulong ni Hector, nanginginig ang kamay. Tumingin si Ramon sa kanya. Malamig ang tinig. Oo, ako nga. At nakita ko kung paano mo ginawang negosyo ang ospital na ito. Nakita ko kung paano ninyo tinrato ang isang doktor na may malasakit, na dapat sana'y halimbawa ng sinumpaan ninyong propesyon. Napayuko si Hector. Pasensya na po, sir. Akala po namin. Akala nyo tama ang magtaboy ng taong tumutulong? Akala nyo tama ang ipahiya ang isang doktor dahil lang tumulong siya sa pulubi? Tahimik ang lahat. Ang mga kamera ng media ay tuloy-tuloy sa pagkuha ng eksena. Nagpatuloy si Ramon. Ang boses ay puno ng otoridad at lungkot. Alam niyo ba kung bakit ako naging pulubi noon? Sinubukan ko ngayong lahat. Gusto kong makita
kung sino sa mga doktor ko ang tunay na may puso, hindi lang para sa pera, kundi para sa kapwa. Sa dami ng lumapit, iisa lang ang nagbigay ng kamay at yun ay si Dr. Selina Andrada. Muling napaluha si Selina. Tay, hindi ko alam na kayo pala ang... Numiti ang matanda. Hindi mo kailangang malaman ang kabutihan, iha, ay hindi kailanman nangangailangan ng kapalit. Lumapit si Ramon kay Hector. Dr. Banzon, ikaw ang nagkamali. Hindi siya. Ang ospital na ito ay hindi mo pag-aari kahit gaano kalaki ang sahod mo. Ang St. Marcelline ay itinayo para sa mga may hirap, hindi para sa mata pobre. Hindi makatingin si Hector sa kanya. Sir, ako po ay humihingi ng tawad, hindi lang sa akin, sagot ni Ramon, kundi sa taong pinahiya ninyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga reporter at mga board members. Ngayong araw, ipinapatawag ko ang buong board. Sa harap ng media at ng mga taong nakasaksi, gusto kong humihingi kayo ng tawad sa doktorang pinalayas ninyo sa sariling ospital. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob lamang ng ilang oras, nagtipon ang buong board sa main lobby ng ospital. Ang mga kamera ay naka-livestream. Libu-libong tao ang nanonood online. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Selina habang si Ramon ay nasa kanyang tabi. Isa-isang lumapit ang mga miyembro ng board at isa-isa silang yumuko. Dro Andrada, sabi ni Hector, nanginginig ang tinig. Patawad sa mga nagawa namin. Nagpadala kami sa takot at kinalimutan namin ang tunay na layunin ng propesyon. Sumunod si Jovelyn, halos hindi makatingin. Selina, patawad, inggit at kayabangan ang naging dahilan kung bakit kita ginawang kalaban. Sana mapatawad mo ko. Tahimik si Selina sa una. Tinitigan niya silang lahat, huminga ng malalim at saka mahinang nagsalita. Hindi ko na kailangan ng pagpapatawad. Ang gusto ko lang ay matutunan niyo ang aral na matagal kong pinanghawakan. Na walang sinuman, gaano man kataas ang posisyon, ang may karapatang piliin kung sino ang karapatang dapat mabuhay o tulungan. Pumalakpak ang mga tao. Ang mga pasyente sa labas ng ospital ay napasigaw ng "Mabuhay, Doktora Selina." Mumiti si Ramon at lumingon sa kanya. Ija, ngayong malinaw na ang lahat, gusto kong ipaalam sa lahat mula sa araw na ito, ikaw ang magiging bagong pinuno ng St. Marcelline Foundation Wing. Isang bagong simula para sa ospital na itinayo ko. Napasinghap si Selina. Tay, hindi ko po kailangan. Mumiti si Ramon. Hindi mo kailangan, pero nararapat ka. Habang bumabagsak ang liwanag ng araw sa lobby, naramdaman ni Selina ang katahimikan sa puso. Hindi na siya ang doktorang tinanggalan ng lisensya, kundi ang doktorang pinatunayan na kahit sa gitna ng kawalan, ang kabutihan ay kailanmang hindi kailangang ipagsigawan. Dahil kusa itong sisigaw sa panahon na ito'y kailangan marinig. At sa tabi niya, nakatayo si Ramon, nakangiti. Tila isang amang proud sa anak na nagmana, hindi ng kayamanan, kundi ng puso. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang bumalik sa ayos ang lahat sa buhay ni Doktora Selina Andrada. Sa tulong ni Ramon Villaseran Sr., muling nabuksan ang kaso ng kanyang lisensya sa Medical Council at sa mismong harap ng komisyon ay iprinisinta ni Ramon ang mga dokumento, patunay at mga testigo. Ang babaeng ito, mariing sabi ni Ramon, habang nakatayo sa gitna ng silid, ang nagligtas ng buhay ko noong lahat ay tumalikod. Hindi siya nagkasala, ginampanan lamang niya ang sinumpaan niyang tungkulin. Ang mga miyembro ng council ay nagsipagtinginan at makalipas ang ilang araw, lumabas ang desisyon, reinstated with full medical privileges, Doktora Selina Andrada. Nang marinig iyon, napaluha si Selina, hindi dahil sa karangalan, kundi dahil sa pagkakataong ibinigay muli sa kanya ng tadhana para ipagpatuloy ang paglilingkod
na minsan ay pinutol ng kawalan ng hustisya. Pagbalik niya sa St. Marceline, sinalubong siya ng mga staff na dati ay umiwas sa kanya. Ngayon, lahat ay nagbigay galang. Si Dr. Hector Banzon ay lumapit. Bit-bit ang resignation letter. Selina, hindi ko na kayang tingnan ang sarili ko bilang pinuno ng ospital na minsan kong ginawang negosyo. Angkop lamang na ikaw ang pumalit. Umiling si Selina. Hindi ko kailangang agawan ka ng posisyon, Hector. Pero kung tunay mong gusto magbago, tumulong ka sa bagong wing na ipapatayo natin. Ang pinakaunang proyekto niya bilang bahagi ng pagbabalik ay isang charity medical wing. Isang pasilidad na bukas para sa may hirap na pasyente. Pinangalanan niya itong Lola Sion Charity Wing bilang pagpupugay sa yumaong lola na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagiging doktor. Habang pinipirmahan ang blueprint ng bagong gusali, lumapit si Ramon at ngumiti. Iyan ang pinangarap kong makita, isang ospital na bukas sa lahat, hindi lang sa may kakayahang magbayad. Ngumiti rin si Selina. Kung hindi dahil sa inyo, Tay, baka hindi ko na natagpuan muli ang sarili kong layunin. Tinapik ni Ramon ang balikat niya. Hindi mo kailangang hanapin ang sarili mo, Hija. Nandyan lang lagi yan sa puso mo. Tulad ng pagtibok ng puso ng bawat pasyente mong niligtas. Ilang linggo pa, formal nang natanggal si Ma'am Jovelyn Armero sa kanyang posisyon bilang chief nurse. Hindi na siya umalma. Marahil ay napagod na rin sa bigat ng konsensya. Bago siya umalis, dumaan siya sa opisina ni Selina. Selina, mahina niyang sabi, "Gusto kong magpasalamat kahit hindi mo kailangang tanggapin. Nagkamali ako noon. Ang totoo, naiinggit ako sa tapang mo." Tahimik lang si Selina, tumingin sa kanya ng may ngiti. "Hindi ko kailanman iinuring na kalaban ka, Jovelyn. Pero sana gamitin mo ang karanasan mo para maging mabuting tao sa iba." Tumango si Jovelyn at lumabas na may luha sa mata, bit-bit ang mabigat ngunit bagong simula. Samantala, isang hapon habang abala si Selina sa pag-iinspeksyon ng konstruksyon ng charity wing, may lumapit sa kanya, isang lalaking pamilyar na kasuot ng mamahaling coat, may daladalang bulaklak. "Selina," mahina at nag-aalangan na boses iyon. Paglingon niya, halos hindi siya makapaniwala. Si Patrick Dominguez, ang dating fiancé na minsang iniwan siya noong panahong kailangan niya ng taramay. "Patrick," malamig niyang bati, "anong ginagawa mo rito?" "Gusto ko lang sanang humingi ng tawad," sabi ng lalaki. "Alam kong duwag ako nun. Natakot akong madawit, natakot akong mawala ng pangalan. Pero nang makita ko sa balita ang ginawa mo, kung paano ka pinuri ng buong bansa, doon ko lang naintindihan kung gaano kita kamahal." Ngumiti si Selina, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Patrick, hindi ko kailangang marinig yan. Ang pagmamahal na natatakot, hindi iyon pagmamahal. At kung kailan ko na ulit natutunang mahalin ang ginagawa ko, saka ka bumalik. Hindi ko na kailangan ng taong minamahalam ako kapag maganda na ulit ang takbo ng buhay ko." Hindi nakasagot si Patrick. Dahan-dahan niyang inilapag ang bulaklak sa mesa at nagpaalam. "Sana maging masaya ka, Selina. Sana matutunan mo ring magmahal ng walang kondisyon," sagot niya. Pag-alis ni Patrick, nakahinga siya ng maluwag. Parang tinanggalan ng bigat ang kanyang dibdib. Ngayon, mas malinaw na sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi relasyon, hindi reputasyon, kundi ang patuloy na paglilingkod. Matalipas ang ilang buwan, tuluyang natapos ang Lola Sion Charity Wing. Sa araw ng pagbubukas nito, dumating ang mga dating pasyenteng tinulungan niya noon, pati ang ilang batang kanyang iniligtas mula sa outbreak sa Maynila. Habang tinitingnan niya ang mga batang masigla ng tumatakbo sa bagong pasilidad, biglang may lumapit sa kanya, isang pamilyar na ngiti at isang pares ng mapagkakatiwalaang mata. "Doktora,
Bati ni Nurse Miguel Rosales, bit-bit ang ilang papeles. Sabi ko na nga ba, dito rin hahantong ang lahat ng sakripisyo natin. Napangiti si Selena. Miguel, hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat kung hindi dahil sa'yo. Ngumiti si Miguel. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Hindi mo kailangang maging superhero, Selena. Ang kailangan mo lang ay mga taong naniniwala sa kabutihan mo. Habang pinagmamasdan nila ang unti-unting pagpasok ng mga pasyente, sabay silang napatingin sa malaking karatulang nakasabit sa pader. Lolesion Charity Wing, para sa mga pusong handang maglingkod. Ang hangin ay malamig, ngunit ang araw ay maliwanag. Parang sinadyang ipaalala kay Selena na ang bawat sakit kapag pinaglaban mo ng may malasakit ay nagiging inspirasyon. Sa huling sandali ng araw na iyon, lumapit si Ramon Sr. at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Ngayon, Hija, sabi niya, ang ospital na ito ay nasa tamang mga kamay. At doon, sa gitna ng liwanag at ng mga ngiting puno ng pag-asa, naramdaman ni Selena na ang lahat ng pinagdaanan niya, ang pangungutya, pagkawala ng lisensya, pag-iwan ng mga tao, ay may dahilan. Dahil mula sa abo ng pagkasira, muling ipinanganak ang isang doktorang may puso, hindi para sa dangal, kundi para sa tao. 5 taon ang lumipas mula nang muling bumangon si Dr. Selena Andrada mula sa pagkasira ng kanyang pangalan. Sa panahong iyon, hindi lamang niya nabawi ang respeto ng mga tao. Naging inspirasyon siya sa buong bansa. Ang Lolesion Charity Wing ay lumago at naging sentro ng libreng gamutan sa Maynila. Maging ang mga estudyanteng doktor ay dumadayo roon upang matutunan hindi lang ang agham ng medisina, kundi ang sining ng malasakit. Isang araw, habang abala siya sa pag-ikot sa mga ward, pumasok si Nurse Miguel Rosales, bit-bit ang isang sobre. Dok, may dumating pong liham mula sa Department of Health. Napakunot ang noo ni Selena. Liham? Para saan daw? Ngumiti si Miguel. Hindi ko pa po binubuksan, pero tingnan niyo po. Pagbukas ni Selena ng sobre, napahinto siya. Nakasulat sa loob, "You are invited to receive the National Humanitarian Medal for outstanding service to the poor and underserved." Napatitig siya sa papel. Hindi makapagsalita. "Selena," sabi ni Miguel, "iyan ang bunga ng lahat ng sakripisyo mo." Umiling siya, nangingiti. "Hindi ko kailangan ng medalya, Miguel. Ang gusto ko lang ay tuloy-tuloy ang ospital na ito." Ngunit sumagot si Miguel, "Minsan, kailangan din makilala ng mundo ang kabutihang matagal nilang tinalikuran." Dumating ang araw ng seremonya. Ang malaking bulwagan ng National Convention Center ay puno ng mga doktor, opisyal at media. Sa gitna ng entablado ay may nakasabit na malaking banner. Pagpupugay sa mga bayaning nagsisilbi sa bayan. Tahimik si Selena sa backstage habang inaayos ang kanyang puting gown. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon, ngunit ang dibdib niya ay tila pinapainit ng emosyon. Lumapit si Ramon Villaqueran Sr. Ngayon ay nakasakay sa wheelchair, ngunit matikas pa rin. "Selena," sabi niya habang ngumingiti. "Handa ka na ba?" "Hindi ko alam, Tay. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa rin ako sa gantimpalang ito." Hinawakan ni Ramon ang kamay niya. "Alam mo, Hiha, nung una kitang nakilala, isa kang batang puno ng tapang at puso, pero walang boses sa sistema. Ngayon, ikaw ang boses ng libu-libong walang boses. Karapat-dapat ka higit sa sinuman." Nang tawagin ang pangalan niya, buong bulwagan ay napuno ng palakpakan. Ladies and gentlemen, our National Humanitarian Awardee, Dr. Selena C. Andrada. Habang naglalakad siya papunta sa entablado, naaalala niya ang mga araw ng pagkadapa. Ang ulan sa harap ng ospital, ang mga matang tumalikod sa kanya, ang sakit ng pagkawalan ng lisensya. Ngayon,
Ang bawat hakbang niya ay simbolo ng pagbangon ng isang taong piniling manatiling mabuti kahit masakit. Pag-akyat niya sa entablado, siya mismo ang nagulat nang makita kung sino ang mag-abot ng medalya. Si Ramon Sr., personal na pinili ng komite bilang tagapagbigay ng parangal. Ngumiti ito at habang isinusuot sa kanya ang medalya, mahina ngunit malinaw nitong sinabi sa mikropono, "Mga kababayan, ito ang doktorang minsang tinanggalan ng lisensya dahil sa pagtulong sa pulubi. Ngunit ngayon, siya na ang simbolo ng dangal ng propesyon. Dracelina, ikaw ang tunay na puso ng Saint Marceline." Tumayo ang lahat, pumalakpak at napaluha. May mga estudyanteng sumisigaw ng "Mabuhay si Doktora Celina" at mga pasyenteng dati niyang tinulungan na pumalakpak habang humahawak ng mga karatulang. "Salamat sa puso mo, Doktora." Kinuha ni Celina ang mikropono. "Hindi ko po akalaing darating ako sa puntong ito. Noong panahong inalisan ako ng lisensya, akala ko katapusan na ng lahat. Pero doon ko palang natutunan na ang tunay na medisina ay hindi lang tungkol sa stethoscope o diploma. Ito ay tungkol sa puso, sa kakayahan nating magpakatao sa gitna ng sistema." Tumigil siya sandali at ngumiti. "Ang karangalang ito ay hindi para sa akin kundi para sa lahat ng mga doktor, nurse at ordinaryong mamamayan na patuloy na tumutulong kahit walang kapalit. Dahil ang tunay na propesyon ay hindi nasusukat sa titulo, kundi sa pusong handang maglingkod." Tumindig ang lahat at sabay-sabay na pumalakpak. Si Ramon ay napaluha habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ni Miguel. "Celina, proud ako sa iyo. Nasa iyo na ang lahat, karangalan, respeto, inspirasyon. Pero alam kong hindi pa dyan nagtatapos." Mumiti siya. "Tama ka. Marami pa tayong kailangang tulungan." Ilang buwan matapos ang seremonya, nagtungo si Celina at Miguel sa Samar, kung saan nagsimula ang kanyang panibagong yugto noon. Sa tulong ng pondo mula sa parangal at sa donasyon ni Ramon, nagtayo siya ng rural hospital na tinawag niyang Bahay Alon Medical Center, isang institusyong libre para sa mga batang gustong mag-aral ng medisina. Sa araw ng pagbubukas, nagtipon ang mga mangingisda, mga bata at mga estudyanteng dati niyang tinuruan. Habang pinagmamasdan niya ang bagong gusali, ramdam niya ang kapayapaang matagal niyang hinanap. "Doktora," sabi ng isang batang lalaki, "balang araw gusto ko pong maging katulad ninyo." Ngumiti siya at yumuko. "Hindi mo kailangang maging katulad ko, anak. Maging mas mabuti ka pa. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mundo sa pagtulong." Habang papalubog ang araw, umupo si Celina sa harap ng ospital. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro at ang mga bagong estudyanteng pumapasok. Sa tabi niya, nakatayo si Miguel, tahimik ngunit nakangiti. "Alam mo," sabi ni Miguel, "kung may sungatan ng tunay na yaman, ito na siguro iyon." Ngumiti si Celina. "Oo Miguel, hindi ko man hawak ang malaking kayamanan, pero hawak ko ang libu-libong buhay na muling nagkaroon ng pag-asa." Sa huling sandali ng araw, habang unti-unting lumulubog ang araw sa dagat ng Samar, bumulong si Celina. "Salamat Lola. Sa iyo ko natutunan na ang totoong galing ng doktor ay hindi nasusukat sa pera o papuri, kundi sa pusong marunong umalalay sa mga may sugat kahit wala itong kapalit." At doon nagtapos ang kanyang kwento. Isang kwentong nagpapaalala sa lahat na ang propesyon, gaano man kataas o kababa, ay nagiging dakila lamang kapag ginagabayan ng malasakit at kabutihan. Kung natapos niyo ang pakikinig sa kwentong ito, isang pusong emoji naman dyan para kay Doktora Celina, ang doktorang minsang tinanggalan ng lisensya pero pinatunayan na ang tunay na galing ay nasa pusong marunong tumulong. I-comment nyo rin kung alin sa mga aral ng istorya ang tumatak sa inyo. At huwag kalimutang i-share ang video at mag-subscribe para mas marami pa ang ma-inspire.
Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa Alon ng Istorya, kung saan bawat alon ng buhay ay may kwentong kapupulutan ng aral.